Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman pumuli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So magandang gabi sa inyo lahat mga ka-Johnny. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po, like, share at hit yun na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga pinag-uusapan natin dito about ola review, ola update at maaari na rin mga ola scam at pati na rin ang dadagdagan ko ng mga iba pang mga scam awareness para maging mas malawak yung mga pangunawa at kaalaman natin para maging tawag doon, mas marami tayong malaman ng mga iba't ibang uri ng scam na maaari mangyari sa inyo, hindi lang sa online lending apps. Ngayon, dadagdagan ko na hindi lang to sa online lending apps. Sa mga page din kasi nakikita ko, meron nag-file na report dito sa group page natin na Ola Victims Harassment. Actually, hindi siya online lending, Style niya is, pakita ko sa inyo ito, galing siya sa page na nakita nung nag-report, ito sa Union Bank Quick Loans, paalala lang sa SSS tsaka sa Union Bank Quick Loans. Ito may mga modus na gumagamit ng SSS Calamity Loan tsaka sa mga Union Bank Quick Loans. Kaibigan natin dyan na mag-iingat kayo. So yun, ito ang sabi nung sa post sa Union Bank Quick Loans. Ingat dito, makikita ko post niyan sa ibang group at maraming na-scam. Marami din gamit na account yan. So, ibig sabihin, ito nagpo-post na ito, tong scammer na ito, marami siyang account. Hindi, tinignan ko rin naman yung account ng taong ito, si Ken Agravante. Talagang malinis yung niya, kumbaga yung info niya, wala talagang kahit parang matagal na niya ginagamit or maaring ginamit lang niya. Parang gano'n, Kumuha lang siya ng ibang profile picture o kaya naging isang biktima niya. Ngayon, ginagamit niya, kawawa naman yung tao na ginamit yung information niya, yung Facebook page niya or yung Facebook profile niya. Tandaan nyo na lang, gagawin ito yung mga post. Not you be related. Not you be related. Sino po need ng calamity loan sa SSS? We will change your SSS address para makapag-file ng calamity loan. Then, balik sa dati after claiming need down payment. If hesitant, please ignore this post. Thank you. Please respect post. Please respect pa, ha? Scammer siya, pero please respect. Mga style na ito, yung, sensya na, medyo yung pag-calamity loan, sa mga particular na lugar lamang yan, kung saan meron talaga nangyaring kalamidad, kung saan mag-offer si SSS ng calamity. Kunwari sa Mindanao, nagkaroon ng kalamidad doon ng bagyo, baha, kung ano man, Visayas, ganun din, dito sa Luzon. Basta kung saan sila ng calamity, nag-declare, doon lang yung magiging address na pwede silang magbigay ng loan doon sa mga member ng SSS. And then, ito ang gagawin niya is papalitan niya yung address mo. Kunwari ako, mauuto ako ng taong ito, mauto. Di, syempre, ibibigay ko yung impormasyon ko sa kanya. Diba? Yung pa lang na mag-iisip ka na, bibigay ko yung impormasyon ko sa kanya. Gayong dapat ang gagawin ng isang loaner ng SSS o nakukuha ng loan, kahit na salary loan yun o calamity loan, is dapat mag-update ka sa mismong branch ng SSS. Tandaan nyo yan, ha? Hindi pwede kasi pupunta ka lang o makikipag-coordinate ka na sa ganitong klase ng tao na hindi naman accredited na yata ito ng SSS or isang ordinaryong tao. Kahit nasabihin mo empleyado, hindi basta-basta pwede magpalit yan hanggat hindi ikaw mismo ang pumupunta sa branch ng SSS. So, yung lagi nyo isipin, maging aware kayo. Lalo na't merong itong nakukuha na ng pera. Ito kasi yung post yung sa taas. Ay, taas natin na para makita nyo lang. Ayan, ingat po kayo sa kanya na scam ako. 4,500 tapos binlock na niya ako. Pag search nyo po ninyo, makikita nyo din ngayon pa Agravante name niya sa FB. Tandaan nyo, hindi yan yung mismong scammer. Maaring ginagamit lang yan. Dami account or profile ng ibang tao ang ginagamit niyan. Siyempre, scammer yan, hindi yung papakita. Diba, nakakalungkot lang na para lang makaloan ka sa SSS, gagamitin naman ito. Kaya, shoutout sa SSS, tsaka sa Union Bank na nagagamit yung ganitong klase ng modus doon sa mga kawawang biktima. Nag-down payment ng 4-5. Di ba, maglo-loan ka sa SSS. Ang pera mo sa SSS, kapag ka-empleyado ka at naguhulog naman yung kumpanya mo dyan, automatic pwede ka mag-loan ng salary. Ngayon, kung calamity, it depends sa lugar kung saan nagkaroon ng kalamidad. O kung naging nationwide, pwedeng lahat ng na buong Pilipinas pwedeng mag-loan ng calamity. Wala kayong dapat gawin na babaguhin yung address or something na
kukunin yung info mo ng isang ahente. Tandaan niyan, mga case ganito. Tamo na 4-5. Pagkatapos, itong mga empleyang mga na-scam is wala na. Biglang iba-block lang naman yan. Tandaan nyo ha, awareness to, paalala lang. Nakakalungkot lang na malaking halaga yung 4-5. Tapos, yung SS mo libre lang naman talaga yan. Libre lang na, wala kang babayarang processing fee, walang down payment, pera mo yan Inuloan mo lang sa SSS. So, yun mga kangalawa nating usapan ito. Quickla nawawala sa Play Store. Kahapon pa. Tinignan ko rin ngayon, positive, nawawala nga si Quickla. Si Quickla, kapatid yan nila Muka, Copperstone Lending Corporation yan, mga kadyani. So, yun, kung magiging tanong nyo, babayaran nyo pa ba? Ngayon, kung wala kayong app ng Quickla at may utang kayo dyan, at mayroong agent na naniningil sa inyo, huwag nyo bayaran kasi kung naka-install yan, dahil nga, pag-download yun na kuha na niya yung mga contacts niyo, yung mga impormasyon niyo, tapos tsaka nyo lang naisip na kinukuha niya yung impormasyon niyo, tsaka nyo in-install, tapos ngayon nawawala. Huwag nyo munang bayaran, sa inyo yan. Kasi ang mga agent yan, maniningil yan kahit wala na sila doon sa apps na yan. Tandaan nyo, yung mga yan, hindi yan basta-basta titigil kahit wala na sila sa apps. Okay? Tapos ngayon, kung gusto nyo man siyang bayaran, hintayin nyo maibalik yung apps para doon nyo bayaran doon sa mismong apps. Dahil nga ando doon yung reference ID ninyo or reference number ninyo na kung saan doon yung dapat yung transaction. Dahil sigurado kapag sa agent kayo nagbayad, may scam na naman kayo, mawawala ng saysay yung pagbabayad nyo dahil sa apps, nandoon pa rin. Ngayon, kung nawawala, hayaan nyo na lang. Yun may papayo ko sa inyo. Kasi kung hindi kayo sa apps magbabayad, mamamodus talaga kayo ng mga agent ng OLA. No? Kaya lagi nyo tatandaan, huwag kayong basta-basta magbabayad sa mga agent na nagbibigay ng recommendation na magbibigay sa inyo ng reference number, magbibigay siya ng GCash number, Paymaya, kung ano-ano, kung saan ibibigay niya, kung magte-text sa inyo, dito mo bayaran kasi wala yung apps ng Quickla na bura or na tinanggal ni Google Play Store. Huwag niyo babayaran. Huwag kayong makikipag-coordinate sa agent, lalo na kung wala yung apps na inyong niloanan, mga paalala lang sa inyo. Kasi baka mamaya, nagbayad ka sa agent, kawawa naman kayo. Imbis na nawalan na kayo ng problema, syempre, pagbalik ng apps or kung hindi man maibalik, mas mabuti ng mag-contact service na lang kayo sa Copperstone kung kaya nyo. Kasi si Copperstone, number 1 yan, silang kapatid kasi nga nag-Quickla, si Blue Peso ba yun? Muka, Peso Forest. Alam ko yan yung mga magkakapatid dyan sa Copperstone So yun, ito na ang yung lingkod ka, Johnny. Ito muna tayo, update, dalawang awareness para sa lending or sa cybercrime scam, mga ka-Johnny. At ito ang yung lingkod, ka-Janitor TV.